Magandang araw mga kalakwatsero! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaluwag at kakomportabling sakyan ng ating minivan. Pagbalik ko sir, magkita tao ulit yung dahon na. Oo. Kaya sir, bisang pinakatuwid na magamit mo. Sige, at least namin kung ano gamit. Hello? Hello, Mike Tess. Hello? Ayan, take over muna natin itong pagbo-voice over ni Mrs. At habang piniplex ni Mrs. itong nabili nating microfiber dust remover, ay may lumapit pala sa atin at nagbenta siya ng sangkalan. At dahil kababayan lang natin siya, kaya binilhan na rin natin kahit papano. Pero sige, discipline man ta. Siyempre pag ganyan, isa pa rin tayo sa mga sumusuporta ng mga aspiring ng mga small entrepreneurs natin. Kaya God bless sa business mo, kuya. Sa part na to, piniplex ni Mrs. itong ating dust remover. Ang galing nga daw nito kasi nakakatanggal talaga siya ng mga alikabok. Si Mami naman daw ang magbo-voice over, guys. Sige Mami, take charge. At dahil marami nga sa inyo ang nagtatanong kung komportable nga bang sakyan itong ating unit since maliit lang naman siyang tignan sa labas. Disclaimer lang din itong aking mga sasabihin ay nakadepende lang din dito sa ating minivan dahil hindi pa naman kami nakasakay ng ibang unit. O tapos, ako magtutuloy ng voice over mo. Sige, busy ka, sige. Nakikita nyo, ganito ang pagtupi ng captain seat. Nalalapag talaga siya hanggang pinakababa. Halos magkapantay lang siya doon sa pinaka-flooring doon sa likod. Yung ginagawa niya dito is ina-arrange niya yung loob ng ating minivan. Kung paano yung mga pwedeng gawin para maging maluwag yung ating unit. Kasi ang isa nga sa reason kung bakit natin kinuha tong ating unit is para sa ating pagka-camping. Kaya yan, ginagawa niya ng paraan. Kung ano-ano yung mga pwedeng gawin para maging maluwag yung ating unit. Nakikita naman natin na yung aming unit ay may dalawang backseat sa likod. Sinadya din namin yan kasi kung sakali may mga gustong sumakay or makisakay, ay handang-handa yung ating unit para mag-accommodate ng mga passenger natin. Backstory muna tayo. Dati, meron akong sasakyan, compact car. Yung Celerio Suzuki, sadyang nahihilig talaga ako sa maliliit na sasakyan. Parang ang cute kasi nilang tingnan sa daan. At fast forward tayo during pandemic. Yung sasakyan ko, binenta namin since hindi nga namin siya madalas nagagamit. At yung pinagbentahan, binili namin ng bahay sa may San Jose del Monte, Bulacan. At yun yung pinapaupahan namin ngayon. That time kasi wala pa kaming anak ni Mrs. Kaya kaya pa naming magmotor. Ngayon, iba ng usapan. Hindi lang isa, may dalawa na kaming chikiting. Hindi na namin sila naitatago sa motor at saka delikado na din. Kaya naghanap ako ng sasakyan. Ang cute pa rin tingnan, pero kaya mag-accommodate ng marami. Kaya nung nakita ko tong minivan sa mga vlog ni Sir Dodong at sa mga video ni Mayor TV, di na ako nagdalawang isip na ito talaga yung swak na sasakyan na para sa amin. Maliit na, pero kaya mag-accommodate ng isang buong pamilya. Pwede ka pang magdagdag sa likod ng mga gustong sumakay. Balik tayo sa ginagawa ni Mrs. Itong style ng pagkakatupi ng mga upuan is parang yung nasa camper van. Kung sakaling gustong magpahinga or mahiga ng kasama nyo habang kayo nagtatravel, pwede. O yung mga bagets namin, habang nasa parking lot kami or dun sa mga area na pinupuntahan namin, lalo na dun sa Tagaytay or sa Tanay, is malamig at pwede silang makapag-relax at mahiga-higa muna. O diba, napaka-komportable? Imagine, nasa biyahe kayo, hindi nyo na kailangan maglatag ng tent. Buksan nyo lang yung bintana, buksan nyo lang yung lingkod. What if yung view nyo is yung mountain view, o diba? Napaka-relaxing. Saka itong unit pala natin is high roof. Ibig sabihin, mataas yung clearance niya pag nakaupo ka. Ano pa kaya pag nakahiga ka sa loob ng unit? So parang napakalaki at napakaluwag nito. Tapos ito palang dalawang backseat guys, ito yung extra lagayan namin. Nabubuksan yung mga upuan yan at nalalagyan namin ng mga gamit namin. At kung anik-anik mga abubot. Next time, gagawa natin ng video kung ano na yung mga dinadala natin habang nagbabiyahe tayo. Sa part na to, ginagawa namin ng paraan na may siksik tong mga upuan para hindi naman siya makapag-consume ng malaking space. At isa sa mga importanteng dinadala namin na hindi nawawala kada biyahe namin, syempre itong aming router na prepaid wifi. Kahit saan man kami makarating, still connected pa rin kami. As long as ang pinupuntahan namin may mga signal. Iko-connect lang namin siya dito sa cord na nabili ko rin online. And iko-connect na lang siya sa USB na nasa USB port namin. Gamit na gamit namin yan, lalo na sa aming mga chikiting kasi nanonood lang sila ng YouTube or yung Mickey Mouse. Habang nasa biyahe, hindi sila naboboard. Bukod dyan, may mga dala rin kami mga laruan ng bata para pwede nilang paglaruan habang nasa biyahe. Idagdag mo pa tong bag namin. Alam nyo ba na hindi na namin tinatanggal yung laman yan? Kasi nga parati naman kaming nasa labas. Kaya nire-replenish lang namin yung mga laman kada may nagagamit. At itong baon na ng kanin, yan ang pinakasikreto para makatipid sa mga biyahe o mga biglaang lakad. And i-flex muna natin yung magiging setup natin sa biyahe. May upuan sa kabilang side, meron namang higaan sa kabilang side. Kaya kung sakaling antukin sa daan, walang problema, pwede ka matulog. At kung sakali namang trip mo mag-sightseeing lang habang nasa biyahe, para naman kahit papano may kasama yung driver na gising.
ay pwede kang maupo. Maluwag at spacious pa rin. Tingnan mo nga, kahit ang laki na ng tiyan ko, maluwag pa rin para sa akin. Yung inaapakan nga pala dyan sa likod, dyan sa second row, ay di hamak na mas mababa kaysa dun sa pinakalikod. Kaya kung tutusin, may nagagapangan pa yung anak ko, may nauupuan yung isa kong anak, ako naman nandito sa gilid, tapos may dalawang space pa sa harapan. Yung unit pa na natin is automatic, o yung tinatawag nila na straight-matic 4x4 semi-wagon. May kasama na rin pala tong 9-inch na stereo na nakakonect sa wifi natin para pwede tayo mag-YouTube and mag-music. At dito naman sa compartment nakatago itong aming prepaid wifi para nakatago lang siya at hindi eyesore. Yan, testing natin itong mga music natin, o di ba? Pwede ka magpa-music dito habang nagro-road trip kayo. Sa dashboard naman ito, nagpagawa kami ng Dash Protect na customize na sa Canales family para hindi naman tumagos yung init para sa ating mga dashboard. Napa-check out din pala tayo nitong neck pillow at itong lumbar pillow. Kasi guys, aminin natin, sa mga long drive, talagang masakit sa likod at saka masakit sa leeg habang nagdadrive ka na matagal. So that's all for today's video. Baka naman, ma-like at share itong video namin. Sa mga hindi pa natin mga followers dyan, baka pwede nyo naman kami ma-follow guys, Canales Family. And meron din kaming YouTube channel. Search Canales Family, baka pwede din kayo makapag-subscribe sa amin. Maraming salamat!